Imbaga Rabi E. Cordillera. Ito ang programa kung saan ating pag-uusapan ng mga mahalagang bagay tungkol sa kabataan. Ako si Ira Bernardino. Siya ni Clint Isbantutanes, Daytuiti, Dadad para Sinaninungan, a youth-oriented podcast of the Philippine Information Agency, Cordillera. So isang napakagandang paksang ating pag-uusapan ngayong gabi dahil kasama natin si Ma'am Luzviminda Tumaliwa ng Chief Programs and Services ng Overseas Workers Welfare Administration, Cordillera. Ayun. So, kumustahin po natin si Ma'am Luzviminda. Kumusta po ang buhay natin ngayon? Hello, magandang gabi sa inyong dalawa, ang mga magagandang taga-PIA. Thank you, Ma'am. Ma-beauty din, katulad ninyo. Ay, true. Gusto ko yan. Okay, magandang gabi po sa lahat ng nakasubaybay sa PIA program, sa ating mga kailyan na Cordillerans. Ayun, so maraming salamat na pinagbigyan niyo po kami na ma-interview namin kayo upang malaman po natin kung ano po yung mga roles o kung ano po yung mga programs and activities ng OWA. So, ayun po ma'am, pwede na po ba tayong magsimula? Yun, ang unang question po namin sa inyo ma'am, ano po ba ang role ng OWA at ano po ba yung tulong na naibibigay nito sa OFWs at sa pamilya ng mga OFWs po? As per Republic Act 10801, OWA is mandated to provide social and welfare programs for the OFW members and their families. OWA is present in 3 cycles of migration. Nandyan po ang OWA during pre-departure, and sa on-site, pag nasa on-site na si OFW, nandyan po ang OWA para tumulong sa mga OFWs na nangangailangan. And of course, pagbalik ni OFW, especially if they are displaced, distressed OFWs, andyan din po dahil sa reintegration program po. Ayan. So talagang ang sipag naman ng OWA, ma'am, kasi nababantay nyo talaga and nabibigyan nyo ng tulong ang mga OFWs before sila mag-abroad, tapos pag nandun na sila sa abroad and pagbalik nila dito sa Pilipinas. Yes, tama po kayo dyan. So since ayun nga po, nabanggit nyo na before, during, and after, ano po yung mga specific programs and activities or services ng OWA para sa ating mga OFWs po? Unang-una sa lahat, nandyan po yung ating programa para sa Education and Training Unit. So meron tayong mga scholarship both for the OFWs and their dependents. Pag sa college scholarship, para sa dependents ito ng OFWs. Ito yung mga anak ng mga OFWs. Pwede namang may anak yung single na OFW, di ba? So kapatid din ng single na OFW. Kung hindi pa siya nag-aasawa at meron siyang adding, meron siyang kapatid na nag-aaral pa sa college or magka-college, pwede rin pong mag-apply yung kapatid niya as long as they're still both single. Yan. Pag marami kaming klase kasi ng scholarship, college scholarship. Meron tayong tinatawag na EDSP or Education for Development Scholarship Program, wherein dalawa po yung klase ng EDSP. May EDSP 1 at saka EDSP 2. Yung EDSP 1, ina-applyan ito ng dependents ng OFW na active OWA member at during grade 12 bago magka-college. So ito, pag yung bata ay nasa grade 12, nag-apply siya, mag-undergo siya ng qualifying exam to be undertaken by tawag dito, ang nagkakandak ng exam is DOST. So kami sa DOST para sila yung mag-conduct ng qualifying exam. Now, kung nakasama sila sa top 100, yung nag-exam sa DOST, top 100 na passer sa OWA, sila yung magiging scholar pag freshman, pag first year college. And they will be given a financial assistance of 30,000 per semester or 60,000 per year. Any course ito, any degree course or baccalaureate course, ang pwede nilang kunin. Ano yung nasabi ko kanina? 100. Top 1,000. I'm sorry. Oo.
nabighani yata ako sa sa Okay lang yan. okay. Go lang Top po. 1,000 nationwide yun. Oo. Oh. So, kaya talaga piling-pili yung mga tawag dito. Ito yung sinasabi namin cream of the crop na mga anak ng OFWs kasi talagang mahirap yung exam and konti lang yung pumapasa kasi top 1,000 lang. Yun lang po kasi yung quota ng OWA for EDSP1. But there is EDSP2. Kunwari hindi sila nakapasa nung grade 12 pa lang sila, hindi sila nakasama sa top 1,000. And pag college, second year up, ito yung tinatawag nating EDSP2, wherein kung yung anak ni OFW na second year college na at siya ay may general weighted average na 85 up, nung siya ay first year college, pwede siyang mag-apply for dito sa EDSP2. Oo. Hanggang sa ito ay makontinue niya yung or makagraduate siya sa college. So, yun po sa EDSP. Isang scholarship pa lang po yun. Now, meron na din naman tayong isang scholarship pa na yung OFW Dependency Scholarship Program. Meron para sa freshman, meron din yung sa college level na. So, yung financial assistance naman dito ay hindi kasing taas nung EDSP. Ito ay 10,000 per semester financial assistance or 20,000 per school year. So, sino naman yung qualified dito? Yung, again, yung anak ng OFW whose salary is not more than $600 per month. So, kung mababa lang yung sahod ni OFW, pwede yung anak niya or kapatid ni OFW na mag-apply under this program. And wala siyang grade requirement na katulad ng EDSP na 85. Dito kahit passing grade. Pero I'm happy to say na to share na kahit ODSP lang yung scholarship ng bata or ng anak ng OFW, maraming nagpe-perform na mga anak ng OFW. So, ayun. So, ma'am, halimbawa lang po, sa case ko po, kasi ang mami ko po ay OFW din po siya. So, okay lang po ba if ako po may scholarship galing sa OWA, tas yung kapatid ko meron din po ba? Sa scholarship po ng OWA, one-time availment lang po for every OFW family. So, kung si mother mo ay OFW, ikaw ay scholar na, yung ading mo, ikaw na yung magpapaaral sa kanya. Parang give chance to others naman po. Yes, opo. So, one-time availment per family lang po. So, meron tayong maintain na system or database for all beneficiaries para makita kung nakapag-avail na or hindi pa. Ayan. So, nakapasok lahat, ma'am, sa systems, yung mga data or information ng mga scholars po ninyo. So, yes. Na-check nyo din po ba, ma'am, kung sila ay pumapasa, mga ganyan po? Yes, kasi hindi namin ibibigay yung kanilang financial assistance kung hindi sila magsasubmit sa amin ng mga reportorial documents. So, ano yung mga reportorial documents? So, kailangan yung certification of grades nila per semester na pasado sila sa lahat ng subject. Especially itong ODSP, di ba sabi ko na wala namang maintaining grades. However, kailangan na maipasa niya lahat ng enrolled subjects na kailangang i-enroll base sa course curriculum ng isang bata. So, yun. So, ma'am, kapag may isang subject po ba na bumagsak, mawawalan na po ba ng scholarship sa OWA? May chance pa naman kasi meron kaming tawag dito, scholarship guidelines na kung saan kung isa pa lang yung na-fail niya, pwede pa namang warning yun, mga ganon. So, depende sa guidelines. Kung minsan, for humanitarian, kasi may mga reasons naman kung bakit siya bumagsak. It's either nagkasakit yung bata, mga ganon. So, ginagawan namin yan ng case study at pinagdidesisyonan ng tawag dito, ng scholarship committee kung pagbibigyan, mga ganon.
Ayun. So ang bait naman po ng OWA pero siguro reminder din po ito ma'am dun sa ating mga scholars na kailangan nilang galingan sa kanilang pag-aaral kasi binibigay ito ng government, ng OWA upang talagang mas mapabuti pa ang buhay ng mga beneficiaries ng mga OFWs po. Yes, oo, correct kayo diyan. Oo, kaya nagpapasalamat din kami sa mga scholars namin na laging tawag dito nandyan kapag kami ay nagpapatawag ng mga trainings para sa kanila kasi hindi lang yung dahil magbibigay kami ng financial assistance or magfa-follow up ng kanilang mga grades, mga ganyan or requirements, may mga pa-training din kami sa kanila. Oo. So ano po ma'am yung parang mga trainings na ibinibigay natin sa mga scholars? Ang bongga po na hindi lang para pag-aaral, may mga trainings din po sila. Oo, meron iba-iba po yung ibinibigay namin. Like nung pandemic, usually yung sa mental health awareness, mga ganun. Okay. Just recently, tawag dito, nagkaroon ng hiking and tree planting para sa mga scholars kasi may obligation din tayo sa tawag dito para makaano din tayo sa climate change. So, sa environment. So, yan, sa environment. So, ma'am, saan po, yung mga kabataan na gusto pong sumali sa trainings or programs or gusto pong mag-apply ng scholarship po, saan po nila kayo pwedeng puntahan, ma'am, or i-contact po, ganun? Recently, yung batch ngayon, school year 2024-2025, katatapos lang ng deadline ng filing ng scholarship application. So, nag-umpisa itong online application noong July 26 to August 16. Katatapos lang nung Friday. So, online yung application, yung scholarship.owa.gov.ph. Ngunit, hindi lang sa online, pwede rin silang pumunta sa office namin or sa provincial satellite office ng OWA dito sa Cordillera para kung wala silang connection sa internet, pwede silang mag-apply doon. Or pwede rin silang magpatulong through email, i-email nila sa amin yung mga requirements and then kami na yung mag-i-input sa online registration. So, okay. Ganun. Oo. So, marami namang paraan kung gusto. Oo, talagang ginagawa ng OWA pala ang lahat para matulungan ninyo yung mga pamilya ng ating mga OFWs. Yes, Po. Ma'am, na-mention nyo na may EDSP 1, EDSP 2, and ODSP. Okay lang po bang tanungin kung magkano yung per scholarship na yun? Kung magkano yung binibigay niyo sa mga anak? Yung EDSP po, 1 and 2, pareho lang po na 30,000 per semester or 60,000 per school year. So, hanggang sa makagraduate na yon. So, kahit na bumalik na dito sa bansa si OFW, basta na-maintain nung bata yung grade requirement, tuloy-tuloy na yan hanggang sa makagraduate. Ito namang ODSP, 10,000 lang po yung financial assistance per semester or 20,000 per school year. So, yun po. Ayun. So, ano po ba ma'am yung mga requirements natin doon sa pag mag-a-apply po yung mga estudyante? Well, kapag nasa grade 12 pa lang yung bata at mag-undergo pa naman yan ng qualifying exam sa DOST, yung unang-una yung proof of OWA membership ng OFW, yung copy ng passport ni OFW, proof of relationship, and then yung grades niya kasi siya, 'di ba, grade 12. So yung form 137, yung niya, requirements. So yun. And then pag may schedule ng DOST, sasabihan namin siya either through text, email, or by call na kung saan yung testing center, mga ganon. Ayan, narinig nyo na po yung mga requirements. Pwede na po kayong mag-apply sa Facebook or mag-walk-in sa office po ng OWA. So, ayun ma'am, may data po ba kayo ng mga scholars po kung ilan sa Cordillera po? Meron tayo, ma'am. Pero hindi ko pa nabanggit, ma'am, na meron din tayong short-term courses para sa mga OFWs and their dependents. Go ahead. So, yung short-term courses entitled Skills for Employment Scholarship Program, ito po yung mga TechVoc courses. So, pwede pong mag-apply. Mismo si OFW, kunwari nagbakasyon siya or hindi niya natapos yung kontrata niya at active pa naman yung kanyang OWA membership,
pwede siyang mag-take ng short-term courses at sa any TESDA accredited training center. Pwede rin po yung asawa ni OFW. So, habang nandito pa si asawa, habang hindi pa nakakapag-Canada, so pwede siyang tawag dito, lalo na kung nagbabalak si OFW na maging permanent resident later on sa mga countries like Canada, Australia, New Zealand, mga ganon, pwede nang mag-training yung mga asawa nila para ready na kapag nagpunta yung OFW sa mga nabanggit na na pwedeng mag-PR, di ba? Mag-permanent resident. O okay. Tapos meron din yung mga anak din po nila, pwede rin po dito sa SESP, Skills for Employment Scholarship Program. Pwede rin po basta single pa lang yung anak, wala pa siyang 24 hanggang 24 years old lang kasi yung anak. Oo. Yung kapatid din ni OFW, kunwari single din si OFW, mabalin tamot dito yung Skills for Employment Scholarship Program. Yan. So, meron pa tayo specifically for seafarers, yung mga seaman natin, or sea-based workers natin. Okay. So, yung sea-based natin, merong special program para sa kanila. Short-term din ito. Training for sea-based habang sila ay nakabakasyon. So ang title ng program na ito ay Seafarers Upgrading Program. Kasi nire-require ng mga manning agency na sila ay mag-undergo ng training para sa ganon ma-level up yung kanilang or ma-promote sila sa kanilang present position. So yun yung yung ating programa for seafarer lang. Sa kanya lang, hindi pwede yung sa anak niya, mga ganon. So yung tao mismo po na yung mismong seafarer, yun. Oo. Yung kanina, pwede yung anak, yung asawa, yung tawag dito as OFW mismo, but for Seafarers Upgrading Program, para kay seafarer lang. At ang babayaran lang dito ay yung training fee, amounting to 7,500. Hindi na mag-exceed doon. Yun lang po. So, caring-carry ng mga seafarers yun. Yun lang yung babayaran namin. Kasi merong mga trainings na hindi pa lalagpas ng 7,500. Kasi kung minsan, ang mga trainings nila, mga 4 days, 5 days, and then they will pay 6,000. So, kung ano yung actual amount ng training fee, yun yung babayaran namin sa training center. So, ang training center pala natin, wala dito sa Region CAR. Sa Region 1 at saka sa Manila lang. So, nabanggit nyo din ma'am na kung may mga gusto mag-apply ay pwede silang bumisita sa mga offices. So, may mga offices po sa mga per province po? Yes po, meron tayo sa Abra, sa Apayao, sa Kalinga, Ifugao Mountain Province. Yung Benguet po, Baguio Benguet, nandun po sa Owa Bucaucan po. Ayan. So, doon po mismo ma'am yung office ninyo sa may Bucaucan. Saan po doon na area? Sa Jesdan Centrum Building, second floor. Yun. Nasa first floor ang DMW and DSWD, nasa second floor naman kami. Kasi ang OWA ay under the Department of Migrant Workers. So, attached sa agency kami ng DMW. So, kaya ganon. Kailangan magsama kami sa isang building. Kasi pag baka kailangan nila yung ng mga taga-OWA, ayan, baka may mga iba pa kayong mga programs, ma'am, aside from sa nabanggit niyo actually, po. Meron kami welfare assistance program. Yan. Kasama dito yung calamity assistance. So, kung narinig nyo during the time of earthquake ng 2022, nakapag-release kami ng 3,000 each sa 8,000 plus na OFW dependents. So, yun, i-multiply mo na lang yung 8,200 something times 3,000. Yun yung na-release namin sa Abra and part of Bauco, sa Danga, Ken Besau. So, yun lang yung mga na-declare kasi na under state of calamity sa Mountain Province. But for the province of Abra, lahat ng municipalities ng Abra ay na-declare under state of calamity. And recently, last year, July again, talagang disaster month ang July. Nakapag-release din kami
due to the Typhoon Egay naman. So, yun. Then, still on the welfare assistance program, meron din tayong bereavement assistance. Ano tong bereavement assistance? Para dun sa mga OFWs na namatay, na bago lang na namatay. However, dati silang OFW, na hindi na sila nag-abroad or hindi na sila, hindi na sila nagre-renew ng membership dahil ang membership nga pala ng OWA ay good for 2 years. Yung $25 na binabayaran nila bago sila umalis, yan ay valid for 2 years na. So, sa ngayong buwan, they are paying 1,462, I think. And then, yan ay valid na until August 2026. Kung nagbayad sila ngayong August 2024. Kasi 2 years yun. So, kailangan pong mag-renew, ma'am, every 2 years po? Every 2 years po. Basta nag-renew sila ng contract, magbabayad sila ng OWA membership. So, yun. So, itong mga entitled sa bereavement assistance, kaspangarigan ngayon, dati nag-OFWD, 1990s pa 1 year lang or 1 contract lang siya. Ngayon, matagal na siyang nandito sa Pilipinas. Ngayon naman, nagkasakit, namatay, ganun. So, yung family niya entitled to claim for bereavement assistance amounting to 20,000. Supay nga tulong. So, napaka-inclusive ma'am, na kahit matagal nang wala sa serbisyo itong ating mga kababayan ay tinutulungan nyo pa rin sila. Yes, basta meron silang at least one recorded membership sa OWA. Okay. So, and then still under WAP, meron din tayong disability assistance and then relief assistance. And medical assistance, nakakalimutan ko sinulat dito. Ngamin, nagaduti OFWs tayo nga masakit kasjay. So, whether nagkasakit sila sa abroad or nagkasakit dito sa Pilipinas, as long as yung membership nila ay active, pwede silang mag-claim, mag-file sa amin. May mga nare-receive kaming application galing sa overseas through our officers na nandun sa post, yung aming mga welfare officers, sinesend nila yan via email, ganon. And then, itong OFWs na nasa abroad na hindi pa umuwi, na nagkasakit doon, nag-a-assign siya nag-authorize siya ng kamag-anak niya kung sino yung magre-receive ng kanyang claim under medical. Meron naman yung mga nagkasakit while nakabakasyon, ganon, na OFW, or na-terminate yung kanyang contract, pero still valid pa yung OWA niya, dito siya na-confine, so dito rin magke-claim ng maximum of 20,000. Ganon. Ayun, so talagang nababantayan nyo po ang ating mga OFWs. Ma'am, kasi magkasakit, kung may namatayan man, ganyan, is talagang binibigyan nyo sila ng tulong. Yes, may konting tulong. Pero I believe, ma'am, kahit konti lang po yun, malaking bagay po yun para sa kanila. Lalo na at syempre pag nag-abroad yung isang family member, mamimiss nila and everything na ganyan. So, ayun, it would really help them na kahit pa paano may nakatulong sa kanila. Ayun. Parang naiyak na tayo dito. Tuloy ko lang. Meron kasi tayong regular program, kasi nabanggit natin yung bereavement assistance, di ba? Ang liit, 20,000. Meron din kasi tayong under social benefits, yung disability and dismemberment benefits at saka death and burial. For active OWA member, whether natay sa abroad or natay dito sa Pilipinas, as long as, again, active pa yung membership nila at the time of death, yung namatay due to sickness or natural cause of death, makakakuha yung family ng 100,000 plus 20,000 na burial benefits. Kung ang cause of death naman ay accident, 200 plus 20,000 na burial benefits. So, yun. And in addition to that, merong rider program itong social benefits, death benefits na to, na kung tinatawag naming ELAP, Education and Livelihood Assistance Program. So, yung beneficiary under death benefits, kunwari yung si asawa, kasi yung asawa na beneficiary, may rider program na ELAP, yung livelihood
na 15,000. So, mabibigyan si asawa ng kit na worth 15,000. And then, yung isang anak niya, yung preferably, yung pinakapanganay, ay magiging scholar din namin, mabibigyan siya ng financial assistance. Now, kung yung anak niya ay nasa elementary pa lang, kunwari, kinder, kasi itong programa na ito ay from kinder to college, kunwari yung pinakapanganay ng OFW na namatay is kinder pala, so yung anak niya is makakatanggap ng 5,000 per school year until grade 6, and then tunuag college 8,000 naman until grade 12, and then tunog college so na 10,000 until matapos niya yun. So for this, ang requirements namin para ma-monitor namin na nag-enroll pa rin ay kailangan yung certificate of enrollment niya at saka yung certification of grades niya na nakapasa siya for that level. Kunwari grade 1, so grade 2 na ang next level. Ma'am, paano po ba ipaprocess itong burial benefits po na sinasabi niyo? Siyempre kapag burial or death benefits, kailangan ng proof of death. Ito yung death certificate. Opo. So, death certificate, lahat naman ng mga namamatay sa abroad, merong ini-issue din na death certificate sa overseas. O pag dito naman, meron naman galing sa hospital na na-register sa local civil registrar, mga ganon. So, kuha sila ng copy ng death certificate. And then, siyempre, sino itong nagpe-presenta na beneficiary? Kailangan i-check din kung siya talaga ba yung si asawa, mga ganon. Baka naman asawa number 2, mga ganon. Hindi po kasi kailangan i-check namin, kaya nare-require namin talaga yung hindi lang marriage contract, kundi yung Senomar. Kasi dun sa Senomar, makikita mo kung siya ba ay number 2 or number 1, mga ganon. So, siyempre, kung sinabi niyang number 2 ako, pero namatay na yung first wife or first husband, mga ganon, siyempre, kailangan na naman ng proof na namatay na nga yung first, yung mga ganon. Yun po. So, maraming requirements po. Of course, yung proof din na kung saan siya nailibing, yung mga burial permits, mga ganon po. So, talagang mabusisi po talagang OWA, no, ma'am? Yes, oo. Kaya may mga nagki-claim po, kunwari, nag-asawa siya sa Mindanao, tapos nag-asawa pa pala dito sa Baguio. So, talagang ine-establish namin yung kung sino talaga ang rightful claimant. So, kung mga ganyan na contested claims, contested ang tawag namin dyan, tawag dito, nire-require namin yung it's either waiver of rights or compromise agreement kung magkano yung hatian nila, mga ganon. Kasi merong tawag dito, non-authorized na compromise agreement. Para hindi kami para hindi po kayo yung parang madihadal, masisi. Oo, kayo pa yung sisisihin nila bakit nyo nirelease yan, ako naman yung rightful. Claimant. So, yung mga ganon. So, para maliwanag ang hatian, dapat merong compromise agreement o kaya waiver of rights na pinapaubaya ko na ang claim na ito kay madam, ganon. Okay. So, ma'am, paano po pag sa mga sabihin na nating illegitimate children, may din po ba sila? May possible benefit? Yes, ganyan? kung na-establish na tawag dito, may anak siya sa ganon, inaano namin yan. So, may din. Opo. Okay, ayun. Still on the programs and services po, meron tayong repatriation services. So, kung noong during pandemic, ang OWA ay very active sa repatriation services. Meron tayong mga tawag dito, OWA employees sa airport pa lamang, 'di ba? Na sumasalubong na sa mga OFWs na parating, and then dinadala sila sa mga hotels kung saan sila ay mag-undergo ng quarantine, mga ganon. And then sa pagkatapos ng kanilang quarantine, dadalhin sila sa tawag dito sa kung saan sila uuwi sa probinsya, kung by bus yan yung papunta ng probinsya, dadalhin sila sa what do you call this, dun sa nakalimutan ko na,
Anyway, from that point, dadalhin sila ng mga bases sa probinsya, and in coordination and in collaboration with the local government unit, meron tayong designated drop-off points para sa mga OFWs during the pandemic. And then itong mga LGUs na ang susundo sa mga OFWs, dadalhin sa kanilang mga lugar sa residensya. Kasi during that time, walang public transportation, diba? Kaya nandun tayo. Ngayon, since na-lift na yung COVID-19, meron ng mga public transportation, ang tinutulungan na natin sa repatriation services ay yung mga medically ill at saka physically ill. So, yan yung mga stretcher case, medical case, tawag dito, wheelchair, mga ganon. Sinasalubong natin yan sa airport. May mga nurses tayo na sumasalubong sa kanila at nag-check kung ano yung health condition nila. And dinadala sila, sinasakay sila sa ambulance namin, and dinadala sila sa either sa hospital kung yung pasyente or yung OFW ay need ng immediate medical attention. So, before that, kailangan i-coordinate din sa hospital kung saan siya dadalhin sa hospital, mga ganon. Kailangan may acceptance sa hospital na ready na pag dumating si OFW. And isa pa na under repatriation services, syempre yung mga namamatay na OFWs abroad, no? Whether namatayan sa sakit or whatever. So, again, ina-assist natin yung family ng deceased OFW sa ano pa lang, kapag nalaman pa lang na namatay na si OFW, pumupunta yung family sa atin para mag-request na ma-repatriate yung human remains. And then, sinasabihan natin yung OFW, NOK or nearest of kin na pumunta sa Department of Migrant Workers para mag-fill out ng mag-fill out ng letter of acceptance. Yung letter of acceptance kasi na yun, ipapadala yun sa abroad para siya na rin, kung sino yung pumirma ng letter of acceptance, siya na rin yung magiging consignee or siya lang yung dapat na mag-receive sa bangkay ni OFW pag dumating sa airport. So, ganon. And then, pag dumating na si OFW, kasama ng beneficiary or yung consignee, pupunta tayo sa airport para salubungin yung ganon. And then, iuwi sa kung saan man yung residensya ni OFW, ganon. Ayun, yeah. So very heartwarming, ma'am, medyo nakaka-touch din ng heart na at da kayo amin enjoy tap no makita yun no kasano yung matulungan nagiting nga pamilya kasi mahirap talaga piman na nagtatrabaho sila sa ibang bansa, and I think deserve nila yung ganun na treatment kasi kahit pa paano malaki yung ambag nila dito sa ating bansa. Yes, tama kayo dyan. Ayan. And part naman yan ng aming mandato, di ba, to provide welfare assistance sa kanila. Hindi lang yung tawag dito yung welfare assistance, hindi lang yung educational, mga ganon. So, dun sa welfare assistance, marami kasing, kung naririnig nyo naman, aware naman kayo, na maraming nagkakaproblema na OFW. Sabi ko nga kanina, OWA is present in 3 cycles of migration, which is the pre-departure, on-site, and tawag dito, pagbalik, reintegration. So, maraming nagkakaroon ng problema or nagre-request ng assistance yung kapag nasa abroad pa lang si OFW. So, pumapasok dito yung either yung nasa host country or kami na nandito sa provincial. So, naririnig natin kung minsan yung mga kaanak or mga relative ng OFW, sila yung nagpupunta sa office namin or tumatawag or nag-i-email para tulungan si OFW na nakakaproblema sa overseas. So, yun. So, ang ginagawa natin is i-endorse natin to dun sa host country kasi meron tayong mga OWO, Overseas Workers Officers doon.
At meron din, siyempre, since under DMW tayo, meron ding tinatawag na MWO o Migrant Workers Office dun sa abroad. Pero hindi lahat po ng bansa, ibang tawag dito, countries overseas, ay meron tayong presensya. Merong OWO at saka MWO. So, in coordination with DFA, Department of Foreign Affairs, sila kasi meron silang in every country may Philippine Embassy sila, di ba? So, wala tayo doon. So, sila yung mag-aasikaso ng mga problema. So, ganun po. So, if in case yung mga, kunyari may kapamilya kami ma'am na naabuso or na maltreat sa ibang bansa, pwede po silang mag-report sa OWA po? Yes, oo. Pwede silang tumawag or much better mag-email or mag-message. PMA, hindi yung ilalagay sa Facebook na yes, sa comment section. Medyo ano din yun. Wag po, no? Private message po kasi siyempre kailangan nating alagaan yung pribadong mga tawag dito, mga information. Oo. Kasi meron tayong Data Privacy Act, di ba? Okay. So kailangan hindi lahat ng informasyon ay sinasapubliko. So, yan, sa Facebook. Kaya kapag may mga ganitong request for assistance dahil inaabuso si OFW, pwede silang mag-email sa car@owa.gov.ph. Kung nasa probinsya sila, may mga tawag dito, may mga satellite office tayo sa probinsya, nabanggit ko kanina, in every province except for Benguet ay meron tayong presensya sa probinsya, sa Cordillera. So, nakalagay naman yung kanilang mga Facebook. So, pwede pong mag-message doon. Kung malapit lang din naman sila, pwede silang mag-walk-in sa amin. And then, mag-fill up sila ng intake interview sheet para makuha namin yung full details. Kasi mahirap magbato or mag-endorse ng mga request for assistance kung hindi kumpleto. Like, nagpapahanap ka na saan yung si OFW, hindi mo alam kung saang parte siya ng Saudi Arabia. Kasi ang Saudi Arabia is napakalaki. So, meron tayong 3 post dyan sa Riyadh, Jeddah, at saka sa Al-Khobar. So, dapat specific kung saan siya parte ng KSA para alam natin kung kanino natin i-endorse yung request for assistance para ma-actionan. Mas madali din hanapin if in case ma'am? Yes, oo. Kaya kung minsan dahil nga sa presensya ng social media, may Facebook, at yun yung first na ginagamit ng mga OFWs, hindi email kundi yung Facebook account. So, kinukuha din namin yung Facebook account para mag-message kami sa kanya kung ano. So, kayo na din mismo ma'am ang nagbe-message sa kanila if in case po? Kung nasa abroad pa si OFW, hindi po kami. Kasi kailangan, may protocol yan So, kailangan ibabato namin or i-endorse namin yan sa post, and then sila yung magko-communicate. Kasi meron yung tinatawag na mediation and conciliation sa overseas post. So, kailangan sila yung makipag-usap sa mga employers or yung foreign recruitment agency. Kasi sila din mismo ang nandoon sa area. Oo. Ayun. Okay po. So, going back ma'am doon sa ating scholarship, ilan po ma'am yung scholars dito sa Cordillera po? Siguro ma'am, napaka-fulfilling po na marami po kayong natutulungan bilang member po ka ng OWA. Oh, yes, oo. Yung pride ng magulang na OFW, pride din namin yun. Oo. Natatats kami kapag na-inspire kami lalo na mag-serve sa ating mga anak ng OFWs kung nakikita namin na nagpupursige yung anak ng OFW. Kasi yun yung tawag dito, talagang nakikita nung bata yung sakripisyo ni OFW. So, yun yung way of thanking, tawag dito, pasasalamat sa kanyang OFW family. So, ayun, meron tayong sa ngayon, dahil nag-graduate na yung iba, meron tayong maintained na 162 sa EDSP or yung Education for Development Scholarship Program. Sa ODSP, meron tayong 691.
Mayroon tayong CMWSP. Ito yung mga 5 na lang ang natitira. Yung Pag-graduate na. oo, Pag-graduate na ba yan? ELAP na sinasabi ko na survivor ng namatay na OFW, meron tayong 103, and sa ito yung short term 59 lang ngayon, and then yung SUP dahil nga ang training center sa Manila pa taltalupay laong yan, and then meron pang mga natitira na educational assistance for scholarship in emergencies. Ito yung inoffer noong pandemic. Meron pang hindi nakagraduate na 67. So yan po, and I am happy to announce ayan, parang may mga nag-graduate na nga. na meron tayong nakagraduate this school year na 25 na EDSP at saka 74 na ODSP and 30 na yung pandemic nga. And eto nga, yung pride na sinasabi ko, na pride din ng OWA, may nakagraduate na 40 with Latin honors. Wow. Oo. Dalawa lang naman ang summa cum laude. Wow. At 10 lang naman ang magna cum laude. Wow. And cum laude na 28. So, yun. Nakaka-proud ma'am? Nakaka-proud, yes. Oo. Can you imagine? Mas summa cum nauuna laude? kaming pumapalakpak kesa yung mga magulang nila. Kasi mas nauna yung nakikita, ma'am, kung yung mga data na galing sa kanila. Kasi kailangan nilang isubmit sa amin kanilang diploma and TOR para makakuhanan nila yung last na financial assistance nila. Ayan. So, kumusta naman po, ma'am? Ano po yung feeling ninyo pag nakikita nyo na may cum laude, may magna cum laude, ganyan? Pag nasa harapan namin, hinahag namin kaagad. Wow. Of course. Tapos, nilalagay namin sa Facebook namin yung kanilang mga pictures na with na we are part of their journey. Kasi din ma'am. Talagang we should be very proud of that moment na nangyari. Ayun. So, ayan, marami yata na tayong napag-usapan. Ayun. So, before we finally siguro let you go, ma'am, baka may mga message po tayo para sa ating mga OFWs or sa kanilang mga family members. Sa mga OFWs na nangangailangan ng tulong or may request for assistance, you can just call us through our hotline numbers 0917-500-1294, or i-search nyo din po yung OWA Baguio Facebook account. Mag-PM lang po kayo doon. Meron din kaming Facebook page, yung OWA Cordillera Administrative Region. And meron din tayong mga provincial satellite office. Pwede kayong mag-reach out doon. And you can visit us sa office namin sa second floor, Jesdan Centrum Building. May libreng kape po. Meron tayong migrants brew na tinatawag. Ay, wow. So, yan po. And during outreach program, nandyan po kami sa Mountain Province, Eastern Part, sa Barlig, Natonin, and Paracelis. Next week po, August 28, 29, and 30. Kita-kita po tayo, mga kailyan, para sa mas comprehensive na orientation on programs and services and other services through our partner line agencies. Yan. Kasi kasama namin ang TESDA, ang PNP, I should say, mga ganyan po. So, in collaboration with our local government units, siyempre, yung ating mga local chief executives, yung ating mga mayors, through their migrants desk officers or yung kanilang mga MDOs. Sa mga anak ng OFWs na nakikinig or na nanonood dito, you can reach us through yung mga nabanggit ko po. So, wag po kayong mahiya na pumunta po sa aming opisina para idulog yung inyong mga concern. And
dun sa mga nakakalimot na magbayad ng kanilang membership, every 2 years po itong membership po, kung continuous po or nare-renew yung inyong kontrata overseas, pwede kayong mag-renew dyan sa abroad through our OWA representatives or welfare officers, or pwede rin kayong magbayad through OWA app, ganun po. So, and through our regional and provincial satellite offices. Ayun. So, mag-iingat po tayo lagi. Let us keep our body and mind healthy po para hindi po tayo magka-problema. God bless po to all. Ayun. Maraming salamat po, ma'am, na naupaunlakan po ninyo yung invitation namin. Nandito po kayo ngayon. Ayun. So we hope na maraming natutunan po ang ating mga viewers and maraming kayong nalaman tungkol sa OWA dahil ang dami po nilang mga programa talaga and ang sipag nila na tulungan ang ating mga OFWs and ang kanilang mga pamilya. Yung mga nadi-displace po or yung mga hindi po nakakumpleto ng kontrata na OFWs dahil nagkasakit or na-terminate or nag-close po yung company na pinagtatrabuhan, meron po kaming programang livelihood assistance kung gusto po nilang mag-engage na sa livelihood pagdating dito sa Pilipinas. And ito yung maximum of 20,000 po. So, isupay nga pang-nayon, pang-enhance, or pang-start sa business. Kasi mahirap po yung pagdating sa Pilipinas, hindi mo alam kung ano magiging trabaho mo, mga ganun po. So, yun po. Thank you and God bless us all. Talagang nai-ensure ng OWA po yung Yes. yung family tsaka yung OFW po mismo. Kahit after po, kahit pagkatapos ng mag-work sa ibang bansa, talagang meron na agad parang program agad pag uwi mo dito. So, kahit nakapag-avail na ng scholarship, mga ganon, nakapag-avail na ng medical dahil nga nagkasakit, pwede rin pa rin siyang mag-avail ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. Ito yung reintegration program. So yun pong Pwede tawag rin doon. silang sumali sa mga OFW organizations, mga ganun po. And during mayroon kaming mga institutional activities. Nakalimutan Ay, ko. go ma'am. I love it. Ang dami palang ganap ng OWA. Dapat malaman yan ng mga tao talaga, ma'am. Yes, Go. so marami kaming institutional events na nakalimutan kong banggitin. So every June po 'yan, sineselebrate natin yung Migrants Day. Yan, sineselebrate natin yan every June 7 or pwede namang advance or later, basta every June po, para pagbigyan pagpupugay sa sakripisyo at kontribusyon ng mga migranteng Pilipino. Yan. And then meron din kaming OFW Family Day every December naman yan. Family Day. Yan. Kasi maraming OFWs or migranteng Pilipino ang umuwi tuwing Disyembre para i-celebrate ang Christmas with their family. So yan, sineselebrate namin yan per province. Yan. And meron din kaming mga search for Model OFW Family Year Award. Yan, yung search. Yes, oo. Sino ba ito? Yung mga tawag dito, yung mga kahit na matagal na silang OFW, naging intact pa rin yung kanilang pagsasamahan sa family, hindi naghihiwalay, and naging successful yung kanilang mga anak sa kanilang pag-aaral. Ganon. And then meron silang contribution sa kanilang community dahil nag-put up sila ng mga business or livelihood na nakakatulong sa kanilang community, hindi lang dahil sa nakakabili sila or nakakapagbenta, kundi naka-employ sila ng mga taga sa kanilang lugar, mga ganon. So, meron pang mga OFWs na yung social obligation, meron silang mga scholars, believe me, ganon. May mga ganyan tayong mga tawag dito, OFWs, na kahit hindi gaanong successful, ay nakakatulong sila, nakakapag-provide sila ng scholarship sa kanilang mga kakilala, mga ganon. Meron din tayong mga OFW Children's Circle. Actually, ginagawa namin ito per province. Dito sa Baguio, Benguet, katatapos nung, was it in February? April. So, lahat ng mga
anak ng OFWs na naka-enroll sa anong school na yun, Madir? Nakalimutan ko na. Diocese schools o yan o nag-participate yung mga anak ng OFWs. Marami kaming pa-activities para tawag dito mas lalo silang maging active at hindi nila makalimutan nila yung problema na 'di ba? Mahirap yung anak ng OFW na iniwan ng mga OFW, di ba? Meron silang mga na-encounter ng mga problems na hindi na-encounter ng anak ng mga regular na tulad ko. Doon, yun. So, yun. Sa Abra, sa ganun, may mga paintings, mga ganun, dance. Parang magandang i-cover yan, ma'am, pag soon. Yes, oo. Sabihan niyo lang sa 23 sa Abra, yun yung OCC program nila sa Danglas. So yun, oo. Public school naman ito. And then, of course, may mga capability trainings kami. Anniversary every May 2. And then, during Women's Month, nagse-celebrate din kami. Meron din mga search, depende sa ibababa ng central office kung ano yung isi-search namin, mga gano'n. Yeah. Ayun. So, talagang ang dami pala ng ganap ng OWA. Meron pa. Nakalimutan ko. Seafarers Day naman. Para naman din sa mga seafarers. Kailan yan, ma'am? Every September naman yun. Para makakita kami ng Seafarers Day. September daw, sir. September, last Sunday, sineselebrate ito ng September. So, yan, Seafarers Day. Every year. Maraming single naman, ma'am, doon na nagja-join. Yes, marami. Para abangan namin. meron naman yung single. Abangan natin yun, friend. Ayan, so, yun po ang aming mga programs and services, including yung aming mga various na institutional activities. Ayan. So, hindi ko na actually mabilang kung ilan pala ang ganap ng OWA. Napakadami. Ang sipag-sipag nila. At sobrang generous pa talaga. Tumutulong din sa amin yung mga na-organize na OFW associations or groups. So, in terms of dissemination ng programs, nandyan sila. Kapag institutional events, nandyan sila. And then, kapag may mga problema yung kaanak nila or yung mga kagrupo nila, mga ganon, kabarangay nila, ine-endorse sa amin para ma-actionan kaagad yung request ng kalugaran nila or kagrupo nila. So, yan. So, sabi ko nga kanina, ito yung kahit na nakabalik na sila dito, matagal na, kikita-kita pa rin kami. And tumutulong pa rin sila sa amin. Yun. Kaya hindi namin kaya sa OWA nagampanan lahat ng mga binanggit ko kung kami-kami lang. So, kaya nandyan yung aming partner agencies, line agencies, andyan ang PIA for dissemination, okay, andyan yung mga other media, partners natin, andyan ang DTI, DOST, ang DA, sa mga programs namin para sa mga livelihood, mga ganyan. So, ang mga schools na nagpo-provide ng, di ba, ng karunungan sa mga anak ng OFWs. Of course, yung ating mga priest din, mga NGOs, mga ganun, na nagga-guide sa mga anak ng OFWs. Yan. Napaka-heart. So parang lahat ng agencies, government, non-government, individuals, lahat ay may tungkulin or gampanin para mabantayan talaga natin ang ating mga kabataan. Ayun. So ayan, so marami tayong natutunan, marami talaga tayong nalaman na information about OWA, kaya naman wag nating kakalimutan ang mga bilin ni Ma'am, nagalingan ng mga estudyante, and kung may mga kailangan, kung may problema, reach out sa amin kasi baka may solusyon. Yes.
Ayun. So, isa na namang napakaganda pag-uusap ang ating nagawa ngayong gabi. Kaya naman ay lagi nyong i-follow ang aming Facebook page para mas marami pa kayong malaman ng mga impormasyon sa iba't ibang mga ahensya ng ating gobyerno. Ako si Clint Isvan Tutanes. Ano ko naman po si Ira Bernardino. Toy-toy-ti dadad-at para sa Naninungan, a youth-oriented podcast of the Philippine Information Agency, Cordillera. Maraming salamat and bye-bye! Bye! Big kayo, ma'am.